Mabuhay Pilipinas! And the Katabanera. The creation of the first Philippine flag, Marcelo Agoncillo. Declaration of the Philippine independence, President Emilio Aguinaldo. To anchor far from shore, Magellan could not bring his ship's firepower to bear on Lapu-Lapu's warriors. As the crew were retreating, Pigafetta records that Magellan was surrounded by warriors. His crew had to wade through the surf to make landing. Pigafetta narrates, 8 crewmen were killed. Pigafetta, the supernumerary on the voyage, who later returned to Seville, Spain, records Lapu-Lapu had at least 1,500 native warriors in the battle. Lapu-Lapu is the first Philippine. Three charges of rebellion, sedition, and conspiracy. He was guided to his cell in Fort Santiago, where he spent his 29, 1896. Captain Rafael Dominguez read Jose Rizal's death sentence and declared that he will be shot at 7 a.m. of the next day in Bagong Bayan. At 8 p.m. of the same day, Jose Rizal had his last supper and informed Captain Dominguez that he had forgiven his enemies, including the military judges that condemned him to die. He heard a mass at 3 in the morning of December 30, 1896, had confession before taking the Holy Communion, took his last breakfast at 5:30 a.m. of December 30, 1896, and even had the time to write 2 letters, one for his family, while the other letter was for his brother Pasiano.
This was also the time when his wife, Josephine Bracken, and his sister Josefa arrived and bade farewell to Rizal. Mi último adiós. Adiós, patria dorada, región del sol querida, perla del mar de Oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre la triste hostia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. Sa sandaling buhay maalab kong nais, ang kagalingan mo at paiwang sulit ng kalda. Sa nagbubukid ay paubayang bungkalit, isabog ang natipong lupa. Ang mga ako, bagong kailan lang, mauwi sa wala na pinanggalingan, ay makalat mo ng parang kapunan ng iyong alabok sa lupang tulungan. Sa gayo'y wala na kapunan sa akin. Kung malimot mo man aking lilimutin, ang himpapawid mo kaparang at hangin at ako sa iyo'y magiging talutin. Bango, dinig, bibig, awit na masaya, liwanag at kulay na lugod ng mata at uulit-ulitin sa tuwi-tuwi na. Ako'y yayaon na sa bayang mayan na walang alipit punong mapangaba. Do'y di na natayang paniniwala at ang tagahari. Diyos na dakila. Paalam anak, magulang, kapatid, bahagi ng puso't ulang na kanig. Ipagpasalamat ang aking pag-alis sa buhay na ito. Lagi nang ligalig. Paalam na niya, tanging kaulayan. Tagaibang lupa'y laking katuwaan. Paalam sa inyo, mga minamahal. Rizal was told to stand on a grassy lawn between two lampposts in the Bagumbayan field, Nakatayo. looking towards the Manila Bay. He requested the firing squad commander to shoot him facing the firing squad, but was ordered to turn his back against a squad of Filipino soldiers of the Spanish army. A backup force of regular Spanish army troops were on standby to shoot the executioners should they fail to obey the orders of the commander. Pare! Pare daw. Apunte! Fuego! Jose Rizal's execution was carried out with the command Fuego was heard directed to the morning sun. Rizal exactly died at 7:03 a.m. and his last words before he died were those said by Jesus Christ, "Consumatum est," which means it is finished. Adiós, patria adorada. Región del sur querida, perla del mar de Oriente, nuestro perdido Edén. Secretly instructed these runners to summon all the leaders of the society to a general assembly to be held on August 24. They were to meet at Balintawak to discuss the steps to be taken to meet the crisis. 300 left Balintawak for Ancon, where Apollonia Samson, a Katipunero, gave them food and shelter. In the afternoon of August 22, they proceeded to Pugatlawi. The following day, in the yard of Juan A. Ramos, the son of Melchor Aquino, was later called the mother of the Katipunan, Bonifacio asked his men whether they were prepared to fight to the bitter end. Despite the objection of his brother-in-law, Teodoro Plata, all assembled agreed to fight to the last. That being the case, Bonifacio said, "Bring out your cédulas and turn them to pieces to symbolize our determination to take up arms." The men obediently tore up their cédulas, shouting,
Long live the Philippines. This event marked the so-called Cry of Balintawak, which actually happened in Pugadabi. Mga Antipoleros! Magsimaganda tayo lahat! Kapatid! Kailangan namin ang suporta mo. Sige, ano ba gagawin? Pagyawangan. Supremo! Handa ng lahat. Maraming salamat. Katipunan! Napakarami na ang naging biktima at patuloy na marami sa atin ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang pang-aapi. Walang pipi at bulag sa isang bayang nagsusumigaw at naghanap itaos ninyo ang inyong mga sedula. Masdan ninyo ang multing papel na umaalipin sa ating lahat. Panahon na upang ating wakasan ang ilang daang taong pananakop sa atin ng Espanya. Sa gabi ng 29, ilang araw mula ngayon, simulan na natin ang revolusyon! Revolusyon! Isusong natin ang ating mga buhay sa panganib sa labanang ito para sa ating kalayaan. Kulang man tayo sa salilang kanyo ng mga kantila. Mas malakas ang alimaw ng ating mga sigaw. Tama! Kaya haba man ang ating lalakpayin. Kung ilang pagkawang man ang dumating o ilang librong tagulan man ang sumabit, hindi tayo titigil. Walang titigil! Lalaban tayo! Laban tayo! Kasi ang piniliga, hindi tayo magpapalumig. Yes! Tayo ang magtatagumpay! Tayo ang mga anak ng bayan! Tayo ang nagmamayari sa lupang ito! Yes, atin to! Sa atin ang bayan ito! Para sa kalayaan! Sabay-sabay natin kulitin ang ating mga sedula! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang kataas-taasan! Kagal-gala ang katipunan ng mga anak ng bayan! Mabuhay! Mabuhay! Mahusay! Emilio Aguinaldo naman yun. Mabuhay ang Pilipinas! Once again, the cry of Kasama rin dito ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Maynila. ito ang kwento sa likod ng disenyo paglikha ng ating watawat. Ang simbolo ng Pilipinas. Sige na anak, ito rin namin ginagawa. Papa, yung tayo! Ngayon, nasa harap niyo ang watawat na iwawagayway sa harap nitong kapulungan. At manunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-huli ang patak ng ating dugo. Mga mahal kong kababayan, ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib. Sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. National flag of the Philippines, designed by Aguinaldo, unfurled for the first time. This was followed by the performance of the Marcha Nacional Filipina, now known as Lupang Hinirang, and played by the San Francisco de Malabon Marching Band. Talaga The Pilipino. composer, Yay! Julian Felipe, was a Talaga music teacher Pilipina. from Yay! Cavite. Individual. Diba? Oh, gulat kayo, no? Akala niyo si Richard Gomez? Mali kayo. Yan. Manghihirang donasyon yan. Diba?
ang pinakamakapangyarihang Cura Barroco dito sa bayan ng San Diego. Malawak ang nasasakot ng aking kapangyarihan. Kaya kayo, mga Indio, dapat akong ginagala. Wala. Ako lang naman ang maghanap ng istruktura ng paano na pinagawa. Donate ka daw. Senyor, alam ko na ikaw ang may-ari ng panaderiyang nasa kabayanan. Kung saan ako'y kumain ng monay na nanggaling doon at sumakit ang aking tiyan. Senyor, anong pero ng iyong monay? Oo. Well, punto yun natin ang gusto kong malaman. Senyor, kung saan tumating at takdang araw ng pagbubuko, nanaisip mo bang makakapili ng Pilipino? Siyempre! Siyempre! Sino sa atin ang hindi gusto makapiling ang ating mga hero sa takdang araw ng paghuhukom? Mapalad! Mapalad na lalaki ito. Mapalad na senyor. Dahil dito sa bayan ng San Diego, kaya kong tuparin ang mga anak. Isa lang ang kailangan gawin, senyor. Senyor! Magmula ngayon! Bigay ka. Magdasal. 500 na. Tigilan mo ang masyadong paglapit sa kapwa mo lalaki, ang ginagastos at pagbibigay sa kapwa lalaki ay ibigay sa simbahan. Mga Indio, ang tama ko yan! Indulhensya! Maraming salamat sa inyo. Kayo hindi. Puro lang shopping. Ako po, si Padre Damaso. Dahil ito isang herehe, impostero. Ang kawawan ko ba yan? Namatay na lang sa pilitan ng walang mas masanawa ni Satanas at pagkaman. Senyorita. O ikaw, senyorita, huwag ka magtawag kumuli sa likuran ng lalaki niya. Bless kay Ninong. Ay. Sorry na. Bless kay Ninong, papasok ka niyan. Nais mo malaman yung ibang alam. Sige. Pagpasensya na natin ang dalagita. Napagod ang kalalakan ng hindi na gawin sa atin. Ang pintuan ng langit, mga Indio, ay nagbubukas sa tuwing kayo ay nagbabawas ng iyong kasalanan. Paano? Mayroon tayong tinatawag na mga temporal na kasalanan kung saan ito ay nabigyan na ng kakulang parusa o kaya napagdusan. At ito ay kayang patawarin ng simbahang Katoliko. Subalit, mayroon pa rin kayo kailangan gawin. Magbigay sa simbahan. Tawag yan. Indulhensya.
Nagbigay ka daw. Ha? Nagbigay ka daw. Kaya. Namamahalam sa inyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bigay ka doon. 500. 500. Lagay mo na doon. Ano itong nababalitaan ko? Nais ako may pakasal kay Linares. Payat at sakitin. Sa kalahiyan. Isa sa akin iniisip. Bakit? Video si Maria Clara. Nakakaganda ka din. Maria Clara. Nesa Nino. Ngayon, chancing ka. Uy, Basilio daw. Uy, Basilio. Uy! Crispin! Ito! Ito siya! Mga anak ko! Uy, anak daw. Ikaw, nanay mo. Nasa na kayo? Ito siya! Siya naman. Ano po yun? Hindi pa. Okay na. Teka lang, isa pa. Araw ng mga patay yun! Ha? Pero araw na mga bakla. Tingnan niyo! Yung alin? Lalaki. Kita niyo ba ang ilalagay sa kapalan niyo? Yung lalaki. Ano kayo? Ay, ayun pala si Basilio. Sige, sweet! Ayun, dalawa. Si Basilio naman yung nasa simbahan. Hello, naiyak na. Ang anak po. Ikaw, narinig mo ba sila? Ikaw, narinig mo ba sila? Ang anak mo. Nandito ka lang kami na eh. Ito.